jeepney, kalabaw, at bahay kubo. Sobrang nostalgic, di ba? These are symbols of culture, hard work, and the true Filipino identity that will never be erased from our hearts and minds. This brand truly reflects the nature of Filipino products. Matibay, dekalidad, at syempre, world class. Hindi lang hashtag Tatak Pinoy, kundi 100% hashtag Gawang Pinoy din. Asenso Pilipino. Magandang araw mga ka-asenso. Oras na para sa isang kwentuhang punong-puno ng inspirasyon, impormasyon at syempre, kwentong success. I am Martin Javier, ang kasama nyo sa Pag-Asenso. Today, we will celebrate and showcase the diversity and expertise of Filipinos by bringing locally made products to the world. Joining us today is one of the co-founders of Liwayway PH, Miss Marjorie De Los Reyes. Miss Marjorie. Nice to meet you. Good day. Maraming salamat po Afternoon. for joining us here. We know you're very busy with everything that you're doing right now. So, thank you for sharing your story here. Hi muna kayo sa mga ka-asenso natin. Ay, mga ka-asenso. Iyon. Siyempre, yung gusto nila makita yung ngiti mo. Siyempre, Miss Marjorie, because you've been doing so much work. So, simulan natin dito sa... Kasi ang suot ko is one of the products that they have in Liwayway PH. And this is just one of many products that you've been making. Yes. Okay. So, napakaganda. Ang sarap sa balat ng tela. Thank you. And look at the, ito, Right. ano tong, ang design natin dito So, ay, ice cream. So, basically, kasi it's for summer. So, ice cream. So, may halo-halo version din kami. wow. Yes. So, ito, sorbetes. Yes. Meron din tayong Halo-halo. halo-halo. At yan po, ang, kumbaga, dito nyo makikita yung glimpse ng Liwayway PH, all Filipino. Yes. Okay. So, simulan natin dun. Kailan at bakit nyo, Miss Marjorie, sinimulan itong Liwayway PH? So, firstly, kasi Liwayway, nag-start kami because of our foundation. So, kasi foundation needs funds to sustain our project. So, it's difficult to wait for donation. So, inconsistent yung dating ng pera. So, for us to be able to do our projects, we decided to build Liwayway to auto-finance our projects. So, kaya ngayon, 7 years after, andito yung Liwayway. So, Liwayway, ginawa nyo siya para masuportahan yung mga Yes. proyekto dun sa foundation. Yung foundation, ma'am, ay... Dilipin Foundation. Okay. So, yung Dilipin Foundation, isa siyang French-Filipino foundation. And yung mga projects niya is parang may feeding program, construction of classrooms. Pero isa sa pinaka-importanting project namin is about play therapy or gumagawa kami ng mga play center. Ano yung play therapy? So, play therapy meaning you learn by playing. So, kasi most of the time sa mga places na may mga underprivileged na mga tao, most of the time wala silang na parang maging bata lang, na maglaro lang. Kasi kailangan nila tumulong sa parents, mag-alaga ng mga kapatid nila. So, inside this play center, ito yung room kung saan magiging bata lang sila and then, yun nga, maglalaro. Kasi by playing, you learn to first, di ba, kung maglalaro kayo ng cards, you cannot play ng, ako to, maglalaro ka lang. You need to wait for your turn. Yun. So, parang step by step, most of the time kasi sabi nila, bakit yung mga mayayaman parang mas matalino sila kaysa sa mahirap? Kasi kapag bata pa sila, marami na silang mga activities na ginagawa. Hindi katulad ng mga mahirap. So, yun. So, opportunities para, maka-experience Yes. ng ganun yung underprivileged na children. And Miss Marjorie, para mag-decide ka na gumawa ng business to fund these projects, ibig sabihin talagang ibang klase yung affinity mo dun sa foundation. Ibang klase yung passion mo for it. Yes. Bakit, Miss Marjorie? Gano'ng Kasi katagal ka I na? was one of the beneficiary ng foundation. Oh, okay. Yes. Can you tell us a little bit more about it? Yeah, Kailan ka so, pumasok dito? Na-meet ko yung foundation when I was like 13 or 14
years old ako. So, I'm now 36. So, compute. Batang-bata pa. Batang-bata so, pa. yun. So, nag-start ng, yun nga, may play center, and then games lang muna, and then, they will look for sponsors to sponsor you, to send you to school, and then, they're the one who send me also sa university. And yun, so after, I think, nag-decide ako after na mag-work for the foundation as the project coordinator. Wow. And then, you guys opened up Yeah, Liwayway Liwayway, PH. yes. So, simulan natin dun sa pangalan because pangalan pa lang talagang china-champion nyo na yung Pilipino dito. Why Liwayway as a name? So, kasi yung adopted mother ko, she's French. Pangalan niya is Aurora, which means bukang liwayway din. And then she didn't want to put her name kasi we wanted Casa Aurora. Pero Aurora. ayaw niya ilagay yung name niya. Okay. So we thought of a different name na parang sa sound very Filipino. Kasi it's about Philippines nga. So that's why Liwayway. So bukang liwayway. Okay. Nabasa ko rin dun sa, binisita ko kasi Instagram niya, ma'am. Nabasa ko dun yung tagline niya, Adopt Filipino Luxury. So, that's what it's all about. Yes. Kasi first thing first, nag-ask kami ng isang expert. So, sabi, ano ba daw yung maiisip natin kapag narinig natin yung Philippines? First siguro, traffic, poverty, pollution. So, medyo negative yung most of the time. So, para maiba naman, adopt Filipino luxury kasi there's luxury in the Philippines, like our products that we can bring outside of the country. So, yun. Kaya siya ganun. Yung adopt Filipino luxury. And you're showcasing here different Filipino symbols. Yes. Sige, simula tayo sa talagang unang produkto ninyo. Ano yung una nyong kinonceptualize na product? So yung first namin is five salt and pepper shakers, jeepney, pineapple, bahay kubo, bulol, and carabao. So these 5 symbols represent Philippines. Okay. So nandito siya. Yes. So salt and pepper siya. Carabao. So this one, it's a milk jar. Okay, milk jar. Mali ako pala ako nang nabunot. Okay, pasensya na. Ito, jeepney muna tayo. Yes, so jeepney. Kasi syempre, very iconic yung jeepney. And then, maliit lang din siya. So, pwedeng dalhin sa ibang bansa nang hindi mabigat at hindi mahirapan. Ang cute naman. Okay, ito ma'am. So, ito naman, barong kimono shaker. So, bagong additional namin tong symbol. Kasi nga, yun, national costume natin yung kimono and then barong. Ito, hindi kasi familiar lahat dito. Yes. Ito yung bulol. For everybody's information, ano siya ma'am? At bakit na-decide nyo na, okay, sama natin to. Parang maganda siyang gawing one of the symbols ng Liwayway. Ayan, kasi bulol, I think parang siguro 7 out of 10 or 8 out of 10 na Filipino, hindi nila kilala si bulol. So bulol, it's makikita sa Banawe. Sila yung rice god ng Banawe. Okay, isa sa mga, well, one of the best destinations that we have here in the Philippines. One of the most beautiful as well. So ito po yan, yung bulol. So, rice god in Banawe. I'm just curious, ma'am. Why start with the salt and pepper shaker? Kasi, like I told you, my mom, she's French. And French is well known as sa mga table etiquette. And then, so, mahilig siya mag-set up ng table. So that's why, yun, napunta kami about home products muna na mag-set up ng table. And then, hindi din kasi hindi masyadong gumagamit siguro yung mga Filipino ng salt and pepper shaker sa table. So, para lang mas may something kang ilalagay sa table na biglang pag-uusapan, ang cute naman ito, or yan. So, Kumbaga, pag nilagay mo na nga to, hindi mo na aalisin yan sa table. Diba, kasama na siya dun sa disenyo. Yes. Ma'am, question. Alin dyan yung pinaka-hit dito sa collection na to? Yung obviously, yung jeepney salt and pepper shakers. Okay.
Yes. So, actually, ng last FIBA, kinuha nila yung products namin as a giveaway sa lahat ng Yes. Sa So, workshop? yes. Oh! So, yeah. So, jeepney, salt and pepper shakers, and then napkin rings na porcelain din. Galing. Nag-cover ako nun, ma'am. Sinong binigyan nyo na nag-cover ako nun? Actually, 450 and then 50 na parang big, So, Binigyan nyo lahat. sa mga teams, ma'am? I don't know. Yung giveaway mismo ng FIBA yung... So, we have here Jose Rizal. Okay. Yes. So, ano siya, ma'am? Ano tong... So, ito si Jose Rizal, bookend siya. Made sa resin, gawa sa paete. Okay. So, meron din kaming Carabao, meron din kaming Bonifacio, and then jeepney. Na bookends. Yes. Talagang very diverse yung products niya, ma'am. So, bakit bookends yung dinesign Books niyo and dito? actually, nang nag-travel yung parents ko, may nakita sila na Greek mythology na ganito yung shape. Parang So, bust. So, nagka-idea sila na, pwede natin gawin to, pero Filipino yung design. So, yan. Okay. Jose Rizal, meron kayong jeepney. Yes. Dito. Ano pa yung meron? Carabao, and then si Bonifacio. Si Andres Bonifacio. Yes. Galing naman. Okay, sige. Lahatin ko na yung nandito, ma'am. This one. So this one, ito yung packaging namin. Ito yung packaging ninyo. Yes. Okay. Kasi So, we want na pag kinontak kami ng client, pwede na nilang ipamigay kaagad yung items na binili nila. okay. And then the same, yung box gawa siya sa Laguna din. Okay. Ano yung may rating tayo dito, ma'am? na Yes. symbols? Baybayin. May baybayin tayo dyan. Yes. So, this is one of them. Ma'am, question. Kasi syempre, napaka-diverse ng mga produkto na binibenta nyo sa Liwayway. Paano nyo pinipili kung ano yung mga products na, pwede natin gawin to, and the designs na ini-include nyo doon? Kasi like I said, yung me and my mom talagang very close kami sa mga projects na ginagawa namin. So pag may mga idea siya, sasabihin niya sa akin kung okay ba to or kung paano namin gagawin. And then, yun, kasi iniisip niya lagi, okay, pag yung client pupunta sa Liwayway, meron ba kaming pangbata, meron pang tita, or... So gusto namin kapag may pumasok yung isang client, may pwede siyang maiuwi para sa kanya. Hindi lang yung, ito para lang to sa certain category ng client kapag pumunta sa brand namin. So we want to cater yung iba't ibang types ng client. So kaya sabi nga niyo, very diverse talaga yung namin, yung products namin. Business-wise, Miss Marjorie, does it make it more complicated? Kasi iba-iba yung pinagagawaan nyo, iba rin yung mga ibinibenta ninyo. So, pag ganun ba, ma'am, hindi naman? For me, hindi naman. Kasi, yung mga parang pinapagawa namin, like we work with weavers, with embroiders, beaders, kilala ko na din kasi sila. So, alam na din nila paano kami magtrabaho. So, wala nang masyadong wala nang masyadong problema na nai-encounter regarding sa mga workers namin. Okay. So, sinabi mo na yung mga gumagawa nito, we have the weavers, and, the people who work on these products, sino-sino sila, at ano yung mga lugar na pinanggalingan nila? So, for example, yung porcelain from Calamba, and then, so they're the last porcelain factory in the Philippines. That's why kahit matagal, we really try to work with them and very patient talaga kasi matagal talaga siya. And then, you mean matagal yung gawin? production. Yung production? Yes. Oh. Kasi for example, isang salt and pepper shakers, it takes a minimum of 7 days with at least 10 person working sa isang items lang. Wow. Like yung molding, drying, and then cleaning, and then glazing, firing, glazing uli, color, and then yung finishing, i-check kung may mga cracks or ano. So talagang maproseso talaga siya. That's why, yun nga, may nagtanong sa akin, ano ba yung kailangan ko, parang isang quality. So sabi ko talagang maging matyaga ka lang. Kasi may nag-question sa amin before,
bakit mo gusto gawin sa Philippines? Ipag sa China, mabilis lang yan gawin. So sabi ko, yes, siguro kaya nila 1,000 pieces in 1 week. Pero we are not looking for that. Gusto namin, lahat ng items namin, as long na pwede dito sa Philippines kami magagawa. Ang galing. Okay, and yun yung feeling ko, isa pa siguro na pwede mag-define sa Filipino luxury. Yes. Because, kumbaga, pag pinakita nila ito, mapagmamalaki nila na, gawa to sa Kalamba. At, it went through the entire process of making porcelain products. Yes. Okay. Ito, ma'am, saan to ginawa naman? So, ito naman yung paete. So, first, Sa paete. nagpa-carve muna kami ng wood. And then the same, gumawa din ng mold, and then resin. Ibang tao naman yung sa resin, and then ibang tao din yung sa painting. Kasi minsan pwede kaming nagko-customize din kami. For example, kung gusto nila ilagay yung logo or ibang drawing sa bookends, possible din yun as long na kaya ng artist namin gawin. Bakit napili nyo sa paete, ma'am? Paete is known as the capital ng carving. And then, carving ngayon, unfortunately, unti na lang yung carver sa Paete kasi nangingibang bansa sila. So, yun. So, we try to really look for people na pwede pang gumawa hanggat meron pa. Talaga nag-a-abroad sila. So, this is a way for us to preserve, kumbaga, yung culture doon, mabigyan ng trabaho. Kahit before, yung mga nagka-carve ng ice, unti na lang yung mahanap mo ngayon na nagagawa nun. If you visit yung Paete area, before sobrang dami ng stores na open. Ngayon, unti na lang yung stores na may mga carving. So, that's why we try to, do different products in different communities. Ito naman, ma'am, gusto kong itanongin to. Curious ako kanina pa. Saan nyo to ipinagawa? This one naman, it's made in Lumban. So, Lumban. Parang 20 minutes away from Paete. Lumban, so same capital ng embroidery ng Philippines. So, yan, sila talaga, matagal na namin silang nakakatrabaho. Before, di mano-mano pa yung yung machine niya. And because of the help of DIY, we received a big project from the House of Representatives. At the end, nakabili sila ng sarili nilang computerized na embroidery machine. Okay, temo, ang ganda ng disenyo. Pag nakita to ng maraming tao, tsaka magiging mabenta to. Hanggang mabenta na ba to ngayon, ma'am? Actually, yes. Mabenta na siya? Yes. Oh, okay. Curious lang ako, ma'am. When you were starting, how much yung puhunan ninyo? Hindi ko masyadong maaalala kasi pero it's around 50 to 100,000 for the porcelain. Yes. Okay. So, from that time, and now you've diversified to different products, lumaki na siya. Okay. May mga challenges ba kayo na hinaharap sa business? Ano yung karaniwang challenge para sa Liwayway? Ayun, I think challenge is time. Kasi nga, like I told you kanina na matagal gawin yung mga items. Like, for example, itong pants ko, hand-embroidered siya from South Cotabato. So this one, if, halimbawa, kasi isa lang to, and then pag wala na, then they need to pre-order. And kailangan mag-antay ng client ng at least 1 month kasi ipapadala pa siya sa South Cotabato, sa Tiboli tribe. And then, so yun. So I think time. So, kasi matagal nga gawin. Yun yung pinaka-challenge. Yes. And then, yun, minsan sa mga workers din na minsan sabihin nila, ma'am, ipapadala ka na tomorrow, pero walang dumating. And then, nasabi ko na sa client, ma'am, darating na tomorrow yung order nyo. So, we're very lucky kasi lahat ng client namin, they're super, super nice and very supportive na naintindihan nila na local, meaning matagal. So, very patient din sila sa mag-antay ng order nila.
Kaya ako ngumiti, ma'am, kasi yung South Cotabato, nakita ko yan sa Tinalak Yes. na festival nila doon. Mm. Yan, talagang china-champion din nila yung mga designers nila. So, you mentioned may oras. Gaano ka, kung customer ako, gaano ka advance ako kailangan mag-order para makuha ko yung product? Yun nga, so parang pag sa South Cotabato, it takes 1 month A minimum. month. Pag Abra, yung mga ganitong embroidery, 2 weeks kasi mas malapit sila sa shipping. And then, meron din kami sa Iloilo, sa Panay Bukidnon. The same 1 month din kasi medyo malayo. So, ganun yung mga ano namin. Yung resin naman, 2 weeks yung ano namin, production time ng mga ganyan. Pero pag porcelain, it takes 3 months to 6 months kapag malaking quantity. And Okay. Yeah. So, puntahan na natin yung foundation ulit. Paano nyo ngayon? Mas marami na ba kayong namamount na projects sa foundation now that you have Liwayway as your source of funds? Yes, actually, I think 3 weeks ago, nag-open kami ng play center sa Santa Cruz, Laguna. And then, nag-renovate din kami ng mga classrooms, naglagay ng tiles, electric fan, mga painting, yung canteen nila. So yun, more projects, and then, kasi we like to stay in one area and then do all the projects that we can do. We are not a foundation na, kasi may ibang foundation na, okay, we give you this and then tapos na. Kami yung foundation na we stay as long na kailangan kami ng community. So for example, sa Santa Cruz, before nasa Papataan siya, which is like 1 hour away, nasa bundok yung principal. And then, so doon kami bumili kami ng kalabaw for them kasi wala pa silang road. So, and yun, so iba't ibang projects na yung nagawa namin with the help of Liwayway. Wow. Okay. At saka ang laki na, ang dami nyo ng mga produkto dito. But, okay, 2 questions. Kasi nakikita natin, iba yung proseso nyo dun sa pangkaraniwang business na talagang fast-paced. Yes. Okay. You really make sure the authenticity and quality of the product. How do you make sure now that, each product is quality, it's authentic, and dagdag mo na rin siguro, Miss Marjorie, paano ka rin pumipili ng mga gagawa ng product? Ayan. Kasi before nag-start actually yung Liwayway, yung foundation, nagagawa na kami ng event na kumukuha lang kami ng products ng mga artisans as binibenta as para sa event. So, may before ng Liwayway, may mga kilala na kaming supplier or makers. So, na-meet na namin sila before ng Liwayway. So, talagang may parang connection na kami. So, pinipili namin yung tao. For example, pumunta pa ako ng Abra para makita yung weaving community, para ma-check ko kung okay ba sila katrabaho. Tingin ko maglalast ba kami na once, kasi malalayo sila. So once ba sinabi ko, okay, kailangan ko red and blue. Tapos pagbalik ko, hindi na red and blue yung ginagawa, di ba? So talagang kailangan ko malaman na pwede kong pagkatiwalaan yung community na bibigyan ko ng project. So, yun. And then, luckily naman, 7 years after, katrabaho pa din namin sila. And then, nag-a-add lang kami ng new workers. Oh, Yeah. 7 years na kayo. Yes. And going strong because you're still diversifying. Yes. And I heard, being true to your core na luxury, syempre, nasa Rustans na kayo ngayon. Yeah. Binibenta na. Okay. Paano siya nangyari, and how do you feel about, your products being displayed there? Ayan, Rostans contacted us at first, and then hindi nag-push through kasi medyo mataas yung consignment. But then, na-meet namin si Miss Marites. So, she's one of our client first before siya nag-invite na, you should put your products. And then, luckily, yung mom ko, love niya yung Rostans kasi we always go there to shop. So, yun, parang isa siguro to sa dream place to put our items, kasi Rustans is well known as luxury place in the country.
So yun, and then Miss Marites help us with the consignment. And then nag-agree na kami sa percentage, and then I don't know how many years na, pero they want to, they put na sa Alabang, EDSA, and Makati, and they also want to bring it sa Cebu. Okay. Yeah. Simula nang nagkaroon kayo ng partnership with Rustans, ano yung naging effect nito dun sa business? Well, at least monthly may Meron na. may inaasahan kang like sales, 'di ba? Kasi online nga lang kami and then pop up. And then at least with Rustans, it's very consistent yung sales every month, kahit hindi ako yung ng products. May income every month na dumarating. Meron ka pa bang bukod sa Rustans, inaay na iba pang lugar sa Philippines or like a store that you... Actually, for now, we're very, very lucky na when we started Liwayway, some people contacted us right away. Like si Mr. Philip Rodriguez. He's a designer. And then he owned the Nest Furniture sa Cebu. So before opening, kinontak niya kami. And then also there's Lanay in Rockwell. So this one, it's yung Ayala Sisters, yung may-ari. So the same, very luxurious yung nila. Pero it's international products yung laman ng store niya. Pero luckily, kinuha nila yung products namin sa store. And then, Manila House, yung private membership. BGC. Yes. Yeah. So, very lucky talaga kami na parang napansin nila yung items namin na gusto nilang ilagay yung... Yeah. Ay, also in Henry Hotel sa Artelano. Okay. So, ma'am, ngayon ang dami niya natutulungan from the Philippine Foundation, pati na rin dun sa mga workers ninyo, nabibigyan niyo sila ng trabaho. Meron ka ba share sa amin ng mga, hindi mo makakalimutan na story sa kanila na talagang tumatak sa'yo na, uy, it's an effect of, your efforts in Liwayway? Yun, nabanggit ko kanina yung embroiders ng polo mo na ngayon, actually, hindi lang isang computerized embroidery machine yung meron siya. Dalawa na yung nabili niya ngayon. Yes. Okay. And then, the same sa mga embroiders namin sa South Cotabato and then Abra. Like, not very huge naman yung change. Pero, at nagpapasalamat pa din sila na they have an income na maaasahan nila. And then, same yung kahit yung sa porcelain and then yung resin. Very thankful din sila. And then, minsan, natutuwa ako sa mga reaction nila kapag, for example, last time, sinuot ni Sir Vic Soto yung halo-halo version nito. So, nakita niya sa TV and then nag-message siya sa akin, oh, ito yung polo na ginawa namin. So, super proud sila na makita yung gawa nila. Galing. Yeah. Okay. Tsaka binubuhay niyo rin syempre yung industriya nila doon. And, ayun, na-fuel lalo yung passion nila for that. So, 7 years na kayo, ma'am, going strong, looking at more years. Ano yung sekreto ng Liwayway PH? Kaya nandito pa rin at namamayagpag pa? Sikreto, ewan ko, pero... Na hindi na magiging secret kasi share mo na. No, I think, parang yun nga, be very patient and then be open mind sa mga clients kasi it's your clients who supports you, and pero keeping in mind yung identity ng company. And then siguro believe sa products mo kasi kung hindi mo gusto, at saka kung hindi mo din gusto yung ginagawa mo, hindi yun magre-reflect sa company mo. Na, kasi di ba nga, pag mahal mo yung ginagawa mo, parang hindi na din siya trabaho. So, like right now, I like sewing. So, nag-aaral din ako ngayon as a fashion designer. Para ma-upgrade pa namin yung quality ng mga clothing namin. So, yun, I think when you love something that you do, hindi siya mahirap gawin. So, yun lang. I think
mahalin mo yung trabaho and be very consistent din kasi kapag halimbawa yung client in-expect niya yung polo tapos naging iba yung ibibigay mo. So, syempre ma-disappoint sila. So, yun yung isa naming na talagang yung client namin, priority namin yung client namin all the time. So, yun. I think, and very lucky kami sa mga client namin na very supportive sila and then sila pa yung minsan nagte-thank you kahit sila yung nagbabayad sa amin. Kasi syempre napakaganda nung gawa thank you. ninyo. So, yung mga recent ninyo, speaking of the clothes, okay, meron kayong ganito for men, yung mga polo. But for women, yung suot mo, ma'am, ano yung mga available na ready Meron for them? kaming, yun, kasi we started with wrap-around pants. It was for our feeding Ito. program. Ma'am, check natin yung iba nandun sa clothing line ninyo. Okay, so for example, this one, pinasadya namin to sa weavers. So hand-woven siya. Hindi lang halata kasi parang pink and orange for the summer. Pero hand-woven siya sa Abra. And then, so this one, it's free size. So lahat ng body shape pwede siya from me to XXL. Actually, kasya siya. So, very good siya for us and then for the client din kasi pag pumayat or medyo tumaba, kakasya pa din yung dress. And syempre, always with pockets kasi Essential yan. Yes. Oh, how much does it go for? This Yan. one, it's 8,000 pesos. 8,000 pesos. Yes. Yeah. Good piece. Lalo kapag weave pa sa Abra. Yes. Okay, sabi mo hindi halata, pero pagka nakita na nila yung texture dito, hinawakan nila, dyan na nila mas ma-appreciate. Yes, yun. and then, for example, this one, since pinasadya namin to, nag-antay muna kami ng 1 month before nila matapos kasi mano-mano yung pag-beef ng fabric. And then, yung 1 month na yon 82 yards lang siya. So, and then, medyo maikli lang din yung lapad niya. So, very limited yung, yung items after. Yan. So, This one naman, this one patchwork ng denim. Embroidery siya sa South Cotabato. So, yung mga jacket namin as in, isa per design siya. So, kapag wala na to, pwedeng mag-pre-order na lang. Kasi hindi kami nga gumagawa ng maramihan. So, yun. So, lahat dito sa Liwayway, limited edition. Yes. Oh, so if you buy, chances are that's the only piece. Yes. Lalo pagdating sa clothes. Sige, ito yung talagang, yan no, nakikita natin dito sa pants ni ma'am. Yan, it's the Tiboli same tribe. design yan, Tiboli tribe. Kaya dito sa likod, mas makikita natin yung mas malaking disenyo dito. Ayan. O, pwedeng pang top. Yan, pwede rin nakasara. Yes. Yan, okay. And then, Ito naman, yes. jeepney version. Yes. So, since jeepney, very iconic siya. Anong fabric to? Pure linen. Pure We like linen to work siya. with pure linen kasi it's very comfortable siya yung fabric niya. And then, this is the jeepney design. Yes. Okay, ma'am. Napakaganda ng mga gawa ninyo. And we're very happy that you were able to share your story here. Kasi maraming mga Pilipino dito who also have the same mindset na bakit hindi natin ipagmalaki yung sariling atin and who want to start a business like this. It looks intimidating kasi syempre, ang initial thoughts nila, bebenta kaya? Ano kaya yung magiging marketing na gagawin natin dyan? May intimidation na ganyan. Your message to sa mga kaasenso natin na nagbabalak magnegosyo, paano sila uunlad doon? I think na, yun nga, believe in what you want to do. And then be patient lang kasi time will come na someone will discover your products or yun. Do what you love para makita nila yung love mo sa work mo and then mag-translate yun sa result ng mga products mo. And then, yun, just be patient kasi time will come. And then, luckily for us now, ang dami ng platform na pwede nating ma-share
yung mga products. Not like before, kapag wala kang store, hindi masyadong visible yung products mo. But now we have the internet, Instagram, Facebook. You can create your own website and then join pop-ups. So, ang dami ng outlet na pwede mong i-share yung products. So, talagang ano lang yan, kailangan lang, yun nga, magpasensya, mag-antay, and then magtrabaho. Kasi, hard work lang yung ano yan eh. Kapag walang hard work, walang magagawa. Saan mo nakikita yung liwayway? In maybe 5 years, ano na yung mga product na tingin mo na ine-explore ninyo? So, in 5 years, yun nga, sabi ng mom ko na gusto niya ma-share yung, for example, yung clothing na ma-share sa ibang nationalities na, di ba yung mga Filipiniana, most of the time, mga during the events lang. Sana may ibang countries na magsuot din nun na hindi kailangan parang maging costume yung dating. But as wearable na items, not as national costume lang ng Philippines. And then, hopefully for yung, we joined already an international event sa UK. Pero hopefully, we can go some other places pa. So, para ma-showcase yung mga items na gawang Pinoy. Okay. Miss Marjorie, thank you so much for joining us today. We appreciate the time and thank you for telling us your story here. Paano ka pala nila mako-contact, Miss Marjorie, at paano nila mahahanap ang Liwayway PH, especially online? Please follow us sa Instagram, Liwayway PH, and Facebook din. And then we also have a website. It's www.liwaywayph.com. Thank you. Miss Marjorie, thank you so you. much. Thank you. Maraming salamat, Miss Marjorie. At mga ka-asenso, talagang nakaka-proud maging Pilipino. Ang bawat produkto ng Liwayway PH ay sumasalamin sa sining at kwento natin mga Pinoy. On each handicrafts and clothes, they showcase the richness of our culture and excellence in the hands of Filipinos. Sa bawat detalye at disenyo, ramdam ang pagmamahal sa bayan at ang hangaring maitaas ang antas ng ating mga lokal na produkto. Again, I'm Martin Javier. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng bawat pamilyang Pilipino.